Dugo ni Kristo. Kapag dapat yan ang sandata natin, dugo ni si Kristo. Ang dugo ni Kristo nananahan kasi sa atin. Mula na naging Kristiyano tayo, naging born again na tayo, nakapag-EGR na tayo, doon natin nalaman pala na mahalaga pala ang dugo ni Kristo. Yan ang sandata natin. Kaya nga, our life is a battle, hindi biro maging Christian. Masaya maging Christian, pero hindi biro. Okay? Bakit? Kasi hindi tayo accepted sa mga problema. Hindi tayo accepted sa mga bagay na nangyayari sa mundo. So, mas lalo nga tayong nagiging prone sa mga pagsubok. Bakit? Kasi tulad ng sinabi ko, kung noon hindi mo pa kilala ang Panginoon, ang kilala mo ang dyablo. Kasi bakit? Kasi yun ang kakampi mo eh. Ang dyablo, okay ka lang gumawa ng mga kasamaan, ng mga hindi ka lugod-lugod sa Panginoon, pero nung nakilala mo ang Panginoon, nabagong buhay mo. So, tinanggal mo na sa buhay mo ang kakampi mo ang dyablo, pero ngayon ang kakampi mo na ang Panginoon. Bakit ko sinasabing laging prone tayo sa mga problema, sa mga pagsubok? Kasi ang dyablo tinitira tayo. Yan ang nagiging battle natin. So nga sabi ko sa kanila, tulad ng isang buhangin, no? Kapag yung buhangin ibinuhos mo yun doon sa iyong mga kamay, yung buhangin niya yung mga responsibilities eh. Dapat dala ko pala ngayon eh. Yan yung mga responsibilities, ibinuhos mo na yung trabaho mo sa iyong mga kamay, ibinuhos mo na yung business mo sa iyong mga kamay, ibinuhos mo yung negosyo mo sa iyong mga kamay, pati yung sa asawa mo, yung anak mo, sa pamilya mo, binuhos mo na lahat. Lahat ng responsibility nasa kamay mo na. Pero, di mo na alala, napansin mo na lang, yung puso mo empty na, wala na palang laman. So bakit? Lahat ng responsibility, nilagay mo na sa iyong mga kamay, pero yung puso mo, empty. Bakit? Kasi sabi ng Panginoon, guard your heart. Your empty heart is very dangerous. Bakit dangerous? Kasi kapag nakita ng kaawayan ng dyablo ang puso mo, no, na hindi ka na masaya, papasukin ng dyablo yan. Kapag pinasok ng dyablo yan, sino ang maapektuhan? Ang sarili mo. Tapos, sino pa maapektuhan? Maapektuhan ng anak mo, relationship mo sa asawa mo, relasyon mo sa kaibigan mo, pati doon sa trabaho mo, pati yung business mo. Bakit? Kasi may kaaway na eh, tinitira na yung puso mo. Hindi ka na masaya sa mga ginagawa mo, pati yung ministry mo, hindi ka na rin masaya. Nag-session group ka pero hindi ka masaya. Nagdi-devotion ka, niraraos na lang, hindi ka na masaya, wala na yung Nag-church ka para lang makita lang ng mga grupo mo, para makita lang ako, mag-church lang ako. Pero yung puso mo, kamusta? Diba? Baka hindi ka na masaya sa ginagawa mo. Bakit kasi? Tinitira ka na ng kaaway. So may connection yan doon sa message ni Pastora kanina. Diba? So yun. Kaya nga, lagi nating tatandaan, no? Kapag mayroon tayong tayo'y tinitira ng kaaway, by the blood of Jesus, i-rebuke natin. Kasi yan din naman ang ginamit ng Panginoon para kay Satanas. Amen?